Sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo sa unang araw ng iyong Revival Crusade, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo sa lahat ng mga kapatiran na kadalo, mahal na Panginoon. Salamat sa mga patotoo na mga kapatiran na pinagpala mo sa awitin ng choir, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, maging sa pagbibigay na inipo mo ang puso ng aming minamahal na mga kapatiran ng mga kababayan, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo po ang mensahe ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Tulungan mo po ako, wala po akong magagawa kung singanangin, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin po, na aming mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida, yung huling propeta, at sa panalangin, turo at aral na aming beloved Mama Dear Stand Pastor Lina Comon Almeida, beloved Almeida Children, Almeida Family, mga beloved ministers, mahal na Panginoon, tulungan mo po ako, mahal na Panginoon, sama-sama kami nanalangin, gabayan mo at patnubayan ng abang lingkod, wala po akong magagawa kung singanakin. Father, in the name of dearest Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Bless the beloved viewers, O Lord God. Bless thy gospel, Lord God. Make me a blessing to others, O Lord God. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Bless thy word, Father of Jesus. Doubts and unbelief hindrances cast out from us. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan tayo pa niya po Diyos kakabsat. Hallelujah. Madaydayaw launa niya po Diyos kakabsat. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, sa gabay at patnubay sa ating Spiritual Revival Crusade dito po sa Luna Sports Center, mga kapatid ko. Hallelujah. At salamat sa paintulot po ng ating beloved Honorable Mayor Gary Pinson, sa kanyang buong pamilya, sa ating Vice Mayor at sa lahat po ng mga minamahal natin mga nandyan ngayon na bagong nakapwesto sa lugar na ito ng Luna, La Union. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din sa ating beloved formerly Captain Rolando Casipit, Barangay Captain, na siya po ay talagang kausap ng ating beloved Mayor at ang iyong abang lingkod. Nakausap ang ating beloved Mayor after siguro mga 1 week nang nakalipas o 2 weeks nang nakalipas. At salamat sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay sama-sama sa lugar na ito. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid ko, hindi sa pag-aano, lahat na yung aming mga napuntahan ngayon ng mga pagkukusada, magmula nung Baguio, April, pagkatapos kung saan kami napunta sa iba't ibang bayan, sinasabi ko nga, napakabait ng mahal na Panginoon. Dahil lahat ng lugar namin napuntahan ay nagkaroon ng pag-ulan. Yung tinatawag ng Biblia na shower of blessing. Itong dumating sa atin mga kapatid ko, terrible ito. Ito talaga yung bagyong pagpapala na ibibigay ng Diyos. Hallelujah! Kung sa ibang mga outreach station, puro mga shower of blessing. Ngayon, ito po ay bagyong pagpapala. Wala namang bagyo sa ating lugar, pero tayo po ay, hallelujah, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil sabi nga nila, tag-ulan na. Tag-ulan na. Alam niyo mga kapatid ko, sabi ng banal na kasulatan, rain or shine, ang lahat ng anak ng Diyos ay dapat magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Rain or shine, umulan at umaraw. Ngayon, sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa pangalan ating mahal na Panginoon Jesus, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na ipinapakita lamang ng mahal na Panginoon na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Amen. Alam ko po na itong ulan na to ay para sa iba, parang hindi maganda. Pero sa mga magsasaka, ito po'y pagpapala sa kanila.
Dahil maraming mga tigang na lupa na dapat nang bungkalin, tataniman. Kaya nga mga kapatid ko, itong panahon na ito na sinasabi natin na tag-ulan na, ito'y blessing para sa lahat ng anak ng Diyos. Kahit na tag-araw, ito may blessing pa rin sa atin. Kaya nga maminamahal na mga kapatiran, sa bawat naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sinasabi ng banal na kasulatan, count your blessing, name them one by one. Bawat pagpapala na atin ang natatanggap, ay dapat binibilang natin sa umaga, sa tanghali, sa hapon at sa gabi. Na kung saan maminamahal, habang ikaw ay matapat na naglilingkod sa Diyos, hindi ka pagkukulangin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga mga kapatid ko, itong pag-aaralan natin, nawa ito po'y maging daan para sa ating mga viewers, sa lahat ng anak ng Diyos, sa lahat ng mga kapatiran, na kung saan maminamahal ang salita ng Diyos ay may preba at ebidensya. Hallelujah. Kapag ang bulag nag-aakay ng kapwa bulag, sila po'y mahuhulog sa hukay. Kaya kailangan yung mag-aakay sa bulag, dapat yung nakakakita. Ito po ay merong kalagayan sa espiritual. Kailangan ng mga tao ngayon, mabuksan na ang kanilang mga isip. Kung mabubuksan ang mga kaisipan, hahanapin mo ang katotohanan dahil ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ngayon, kung mata ang mabubuksan, ito'y importante. Dahil merong spiritual blindness ang mga tao ngayon. Maraming bulag sa katotohanan. Kahit na ang tao dalhin mo sa katotohanan sa paglilingkod sa Diyos, tinatanggihan. Pero kapag ang tao ayaw maglingkod sa Diyos, sinasabi nga natin maraming dahilan. Marami siyang magiging dahilan kapag ayaw niya maglingkod sa Diyos. Pero kapag gusto mo maglingkod sa Diyos, dapat wala ka na magiging dahilan. Dahil katulad ngayon, mga kapatid ko, ang nagiging problema ng tao ngayon, kaya ayaw maglingkod sa Diyos, ito'y pansinin natin. Sa banal na kasulatan, ang nilikha ng kamay ng tao, yun ang tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Mga graven images, mga rebulto. Makikita natin yan sa mga simbahan na ating kinagistan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, bakit meron bang binebentang Diyos? Siguro yan nakikita natin sa Quiapo, sa mga nagbebenta ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kung yun ang paraan, dapat ang lahat ng tao sa buong mundo, kung yun ang magiging kailangan na makapasok ang tao sa langit, dapat walang exempted. Lahat ng tao ay dapat merong graven images. Merong rebulto. Hindi lamang yung ating simbahan. Hindi lamang yung mga naglalaki ang mga katedral. Pati mga bahay. Ang tanong, bakit merong Diyos na nabibili? Merong Diyos na naibebenta. Ngayon, dapat malaman ng tao, mamulat na siya, madilat ang kanyang mga mata, makita niya kung ano ang mabuti, kung ano yung dapat gawin ng tao. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salita ng Diyos mismo ang kailangan ng tao. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi natin kailangan ng mga graven images. Hindi natin kailangan ng mga Diyos-Diyosan. Dahil kung diyan tayo maliligtas, hindi na sana nagkatawang tao ang Diyos. Hindi na sana siya nagpakita ng mabuting halimbawa na tinawag niya ang mga may sakit. Come unto me, all ye that labor and heavy laden,
and I will give you rest. Kaya hindi lamang ribulto, Diyos-Diyosan ang sinasamba ng tao ngayon. Isa, hanap buhay, trabaho. Kapag ang trabaho mo at hanap buhay mo ay masigit pa sa Diyos na nasa langit, yan ay isa sa bahagi na nang ribulto sa buhay mo. Dahil yung hanap buhay mo at trabaho mo, mas binibigyan mo ng pabor kaysa sa maglingkod sa Diyos. Maraming tao ayaw maglingkod sa Diyos pag magandang ka lang trabaho, pag magandang ka lang hanap buhay. Kumikita ng milyon, hindi nila kailangan ng Diyos dahil meron silang pera. Ibig sabihin yung trabaho, yung kanilang hanap buhay, yan ang kanilang Diyos ngayon. Kaya wala silang panahon na maglingkod sa Diyos. Pero bakit kapag ang tao may sakit, doon mo hahanapin ang Diyos? Ibig sabihin, pinapaintulutan naman ng Panginoon ang lahat ng bagay na mangyayari sa libutan upang ang tao wag magmamalaki. Lahat ng bagay din sa libutan ay pansamantala lang. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Everybody say, praise the Lord. Hanap buhay, trabaho. Kahit na sino. Yan ang kanilang Diyos ngayon. Hindi lang ribulto. Isa pa, yung nakatapos ng mataas na pag-aaral, nakagraduate, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, o kung anuman, ang natapos ng kanyang mataas na average, nandun. Pag mataas ang grado, halos hindi makita ang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos. Dahil sa kanyang mataas na pag-aaral, iniisip niya yung kanyang karunungan mas mataas kesa sa Diyos. Dahil ang tao ngayon, nagiging mapagmamataas. Hindi nagkaroon ng panahon sa Diyos dahil sa kanyang natapos na magandang pag-aaral. Kaya ngayon iba, sinasabi nila dahil sa kanilang pagsisikap na sila nag-aral, nakatapos, nakakuha ng mataas na grado. Pero pag ikaw ay nagkaroon na ng karamdaman na matos ka na, kapag ikaw ay na-stroke na, ang mataas na pag-aaral mo, walang kwenta. Hindi mo magagamit yan. Katulad na ikaw ay mayroong magandang trabaho, ikaw ay magandang hanap buhay, kapag ikaw ay na-stroke na, hindi mo na kailangan yan. Hindi na pakipakinabang yan. Ngunit ang Diyos mabait, ang Diyos na nasa langit, nagmamahal sa atin, tinatawag niya ang lahat. May karamdaman, walang karamdaman, maglingkod sa Diyos. May problema, walang problema, maglingkod sa Diyos. May bisyo, walang bisyo, maglingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Diyos lang ang kailangan ng tao. Isa pa, kayamanan. Pag ang tao mayaman, halos walang panahon sa Diyos. Ang kanyang iniidolo, yung kanyang kayamanan. Ang kanyang iniisip, marami na siyang kabuhayan. Marami siyang sasakyan. Marami siyang magandang bahay. Kaya yung kayamanan, isa yan ngayon sa nagiging Diyos-Diyosan ng mga tao. Yan ay isa sa nagiging ribulto nila sa kanilang buhay. Dahil kapag mayaman sila, hindi pa nila kailangan ng Diyos. Pero kapag ikaw, nataningan na ang buhay mo, 3 months to live, 6 months to live, 1 year to live, ang kayamanan mo, hindi mo mapakikinabangan. Mamamatay ka na maiiwan mo ang kayamanan mo. Pag-aawayan ng iyong mga mahal sa buhay, idadamay mo pa ang ibang mga tao dahil ikaw ay mayaman.
Dahil yan ang nagiging rebulto mo, Diyos mo yan. Ngunit ang Diyos na nasa langit, ang lahat ay tinatawag niya. Maglingkod na sa Kanya. Lahat ay iniibig ng Diyos. Gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang maniwala sumampalataya sa Diyos ay huwag mapahamak. Kaya nga minamahal, sabi ng Acts chapter 26 verse 18, kailangan maidilat ang mata ng mga tao. Mabuksan ang kanilang kaisipan na mayroong Diyos na naghahanap sa atin. Hinahanap tayo mismo ng Diyos. Diyos mismo ang nagkatawang tao. Sabi ng mga gawa, Gs 38, Mateo Kapitulo 9, versikulo 35. Basahin natin muna, mga Bible reader. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Acts, verse 18. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Amen. Tagalog na tayo, diretso na tayo. Mga gawa, 26-18. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 26, versikulo 18, ganito po ang sinasabi, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw, mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaging banal, sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Amen. Dito ba tayo sa susunod na talata, yung binanggit ko? Mateo 9:35. Mga gawa, 10:38. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 9, verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Amen. Tagalog. Sa aklat ng Mateo 9:35. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagugan nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Amen. Amen. Tingnan niyo mga balik ko, sari-saring sakit, sari-saring karamdaman. Yan ngayon ang nasa tao. Kaya nga maminamahal ko sa ating mga nabanggit na kanina, idadagdag ko pa yung sports, yung palakasan. Alam niyo mga balik ko, pagka nandito ay mga player ng basketball, nako, punong-puno ito, sigawan ng mga tao. Iniidolo nila yung mga basketball player. Sigaw, palakpak. Wala naman silang natatanggap. Hindi naman sila kilala. Wala silang pabor na natatanggap. Humahanga lang sila. Kaya lahat ng mga sports ngayon na sinasabi natin palakasan, ang lahat ng tao nakapokus sa kanilang isip doon, yan ay isa na sa kanilang mga ginodiyos. Yung magagaling na player. Hinahangaan ng buong mundo. Sa boxing, sa wrestling, sa basketball, sa softball, sa volleyball, sa soccer, lahat. Kapag magagaling ang player, hinahangaan, yun ang kanilang ginodiyos. Ribulto rin pala yun. Hinahangaan nila ng higit sa kanilang buhay. Tagahanga sila. Kaya maraming tao ngayon na napapahamak dahil sobra-sobra ng paghanga
ng mga tao sa libutan. Tignan nyo, pag mayroong magandang isang lugar na sinasabing ay dinadayo, hinahangaan, ginagawa nilang Diyos-Diyosan sa kanilang mga buhayan. Lahat ng lugar na pwede mong pakinabangan, nandyan. Pero ang kamatayan, hindi kanya matutulungan. Hindi kanya maliligtas. Hindi magkaroon ng pansagip sa buhay mo kapag ikaw ay meron ng karamdamang kanser. Kapag ikaw ay meron ng karamdamang nabulag ka na. Kapag ikaw ay meron ka ng karamdamang diabetes. Kapag ikaw ay putol na ang paa. Kapag ikaw ay na-opera na sa utak. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng stroke. Kapag ikaw ay na-comatose na. Ang lahat na nabanggit ko, hindi mapakikinabangan ng tao. Mayaman, mahirap, nagkakaroon ng karamdaman. Ang lahat nagkakaroon ng sakit sa ating panahon na ito. Walang exempted sa karamdaman. Walang exempted sa kamatayan. Ngunit ang Diyos na nagmamahal sa atin, pwede tayong abutin, pwede tayong tulungan, tugtungan ang ating buhay, baguhin ang ating buhay, pagalingin ang ating karamdaman. Ang Diyos na nasa langit, nagkatawang tao upang ikaw at ako ay iligtas maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Meron bang exempted sa kamatayan? Wala. Katunayan, nung nagdaang buwan lang, halos magkakasunod ang mga hinahangang artista na nagkandamatay. Hinahangaan sila, taon ang lumipas. Nagsitanda na lang sila. Nung sila nagkaroon na ng karamdaman, halos walang tumulong sa kanila. Ngunit nung dumating ang kamatayan, ayun, naalaala lang ang kanilang mga ginawa. Naalaala lang yung kanilang mga nagawa sa kanila, na kung saan nandyan nga sinasabi ng Biblia, ang paghanga ng tao sa isang tao na higit sa Diyos, yan ay walang silbi. Ngunit ang Diyos na nasa langit, kapag siya mismo ang hinangaan mo, itinataas mo siya. Ang Diyos mismo, pagpapalain ka, tutulungan ka ng Diyos. Kaya nga sabi, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Lucas 21:33. Ang bawat maglilingkod sa Diyos, ito kailangan mamulat ng ating mata. Makita natin ang kabutihan ng Diyos. Makita natin sa ating buhay ang pagmamahal ng Diyos. Mamulat ang ating mga mata. Mabuksan ang ating mga mata. Anong sabi ng mga Gawa 26:18? Upang idilat ang kanilang mga mata. Everybody say, praise the Lord. Ngayon na, sa mga minamahal natin mga government official, ang inyong pansamantalang pag-upo dyan, 6 na taon lang, baka 3 taon. Minsan, hindi mo pa natatapos ang term mo, yung termino mo, dumarating na sa iyo ang kamatayan. Hinangaan ka, nakatulong ka, nandyan nakapagbigay ka ng suporta. Kaya nga minsan sinabi ko, ang tao mabibigyan niya ng ayuda. Ang gobyerno makapagbibigay ng ayuda. Ang bawat isa na nandyan sa opisyal na ating gobyerno, makapagbibigay ng ayuda. Pero merong limitasyon. Pero ang Diyos na nagmamahal sa atin, walang katapusan ang kanyang ayuda. Buhay ka hanggang sa kamatayan. Ikaw ay tutulungan ng Diyos, ililigtas ng Diyos. Pag namulat ng iyong mata, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Pag namulat ng iyong puso, makikita mo ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kailangan ng Diyos manahan sa ating mga puso. Everybody say, praise the Lord. Kaso sa sanlibutan, ang Diyos na pinaglilingkuran nasa langit ay nasa nguso lang ng mga tao. Yan ang katotohanan. Ang tao na hindi naglilingkod sa Diyos, ang mga tao na nasa reliyon, ang Diyos na nasa langit ay nasa kanilang mga nguso lang. Sinasamba nila ang Diyos kapag nasa simbahan sila.
Pero pag uwi, nandiyan na agad ang kasalanan. Kaliwat kanan, hindi mapipigilan ang pagkakasala. Dahil mas makapangyarihan ang demonyo Satanas, nagbibigay ng kasalanan sa tao. Ngunit kapag ikaw ay na kay Kristo, ang Diyos tutulungan ka. Ang kasalanan ay hindi mo magagawa. Ang Espiritu ng Diyos ay gagabay sa iyo. Lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan mamulat ang ating mga mata. Dati tayo mga bulag sa katotohanan. Kaya sinabi ko kanina, ang bulag, nag-aakay ng kapwa bulag, mahulog sa hukay. Pakibasa nga yan. From the book of Luke, chapter 6, verse 39. And he speak a parable unto them, can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch? Amen. Amen. Tagalog. Lucas 6:39. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo 39, ganito po ang sinasabi. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari baga umakay ang bulag sa bulag? Di baga sila mga bubulit, kapwa sa hukay? Amen. Hallelujah. Ang ating reliyon bulag sa katotohanan. Hindi pinangaral ang totoo. Buti ngayon, unti-unti na lang namumulat. Dati ang ating panalangin, Aba Ginoong Maria. Ngayon, iniklian na, Ave Maria. Nandun pa rin ang kasalanan. Dahil kung ikaw ay tatawag kay Maria, hindi siya Diyos. Hindi siya makakatulong sa iyo. Ang Diyos na dapat tatawagan mo, 5 letra lang. Capital J, E, S, U, S. Jesus is Savior. Jesus is hope. Ang ating mahal na Jesus, siya ang pag-asa. Siya ang ating kaligtasan. Samantalang tayo nung araw, mga panahon na wala pa tayo sa katotohanan, naakay tayo ng bulag na reliyon. Pati mga nagtuturo sa ating reliyon, pinasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kahoy, bato, pilak at simento, tanso at ginto, hindi nakatulong sa atin. Pero bakit dito ngayon, sa ating gawain, Jesus Miracle Crusade, lahat tayo tinulungan ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat na naglingkod sa Diyos, na may karamdaman, pinagaling ng Diyos. Ang mga buhay natin, binago ng Diyos dahil ang Diyos ay totoong nagmamahal sa atin. Siya ang Diyos na ating kaligtasan. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga minamahal ko, ito ang nakakatakot. Advanced message ko na ito. Sabi nga ng Revelation chapter 13, verse 16 to 18, kapag ito ay hindi na ituro sa ating reliyon, at kapag ito hindi tinuturo ng mga leader ng reliyon, kahit anong sekta pa, walang exempted dito. Dahil ito na yung sinasabi ng Mark of the Beast. At kasama niya yung nandiyan sa Revelation chapter 17. Kapag hindi na ituro ito, ibig sabihin, ito na mismong ebidensya na yung nakaupo dyan sa leader ng ating reliyon, sa napakalaking reliyon ng buong mundo. Sila mismo yung binabanggit dyan. Sila mismo yung tinutukoy na dyan. Kaya kung ang mga tao na nasa reliyon, hindi nyo ipinapangaral ito. Ibig sabihin, takot kayo na ipangaral ang katotohanan. Ayaw nyo sabihin ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Yan sabi ng Biblia, kapag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. There is Jesus is Savior. Everybody say, praise the Lord. Kaya tingnan nyo, babasahin natin ito. Itong 3 6. Ang unang 6, para sa mga tao. Mayaman, mahirap, maliit. Basahin natin para unawaan natin.
verse 6, para sa mga tao na ito. Revelation chapter 13, verse 6. Basa. Tagalog na tayo, Tagalog, para diretso na tayo. Sa aklat ng Apokalipsis, hallelujah, 13, 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Amen. Ito ay bilang ng isang tao. Ibig sabihin, ang lahat sa buong mundo na tao, makokontrol niya. Kaya umpisa pa lang ng verse 6, at ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga duka at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Mark, sa noo at sa kamay. Sino kumokontrol? Ang nandoon sa Roma. Kapag meron tayong Holy Week, lahat ng tao, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, may karamdaman, walang karamdaman, pati mga nasa hospital, pati mga nasa bilangguan, nilalagyan na kagad nila ng mark sa noo at sa kamay. Yung sinasabi nating Ash Wednesday, pwede namang gawing Ash Thursday, pwede namang gawing Ash Saturday, pero bakit ginawa nilang Ash Wednesday? Para lahat ng nasa simbahan, makontrol na kagad nila. Lahat ng mga nandyan sa iba't ibang grupo ng sekta denominasyon. Sinasabi nga natin, ito'y tanda na malapit at malapit na mangyayari ito. Kung meron ng tatak ang mga tao, ibig sabihin kontrolado ng gobyerno ang mga tao. Una, mga tao, pagkatapos gobyerno na. Pangalawang 6, merong leader, merong presidente, merong vice-presidente. Bakit tignan nyo? Kapag ayaw natin sa presidente at sa vice-presidente, pwede natin siyang i-impeach. Patalsikin sa pwesto. Ano yan? Mga tao ang sinusunod. Bakit? Government is for the people and people is for the government. Kaya lahat tayo, biktima na tayo ng gobyerno. Kapag ang tao ayaw maglingkod sa Diyos, ang kokontrol sa Kanya ayaw nasa Roma. Darating isang araw, magkakaroon ng world religion. One world religion. Kapag hindi pinapangaral ito, kahit sinong preacher, kahit na sinong mga ngaral, nasa sekta, nasa denominasyon, kapag ito hindi may pinangaral, ibig sabihin tinatakpan mo ang katotohanan. Paano mapapalaya ang tao? Kailangan ng tao ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay si Jesus. Siya ang daan, siya ang buhay at katotohanan. Pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Walang exempted. Darating na yan. Tingnan nyo. Anong sabi rito? Susunod na talata. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dati, ayaw natin ng RFID. Ayaw natin yan. Dati, ayaw natin na magkaroon tayo ng RFID.
ng ETC sa ating mga sasakyan. Ayaw pa natin yan. Ayun pala, kukontrolin na ng gobyerno ang tao. Ipinapakita lang, tignan nyo lahat ng sasakyan natin. Merong RFID, ETC. Kontrolado na ang mga sasakyan para hindi ka makapag-travel sa kalsada. Kailangan dadaan ka sa toll gate. Kung yung sasakyan na kontrol, maliit at malaking sasakyan, susunod, pati mga motor, iko-control na rin lang. Baka darating isang araw, pati yung mga ginagamit nating e-bike, pati mga bike, iko-control na. Bakit di na nyo, merong motorcycle lane, merong bicycle lane, kontrolado na. Hindi pwede na ikaw ay ayaw. Yan ay gobyerno may utos niyan. Kaya dating isang araw lahat nasa gobyerno, lahat nandiyan sa nanunungkulan, kontrolado na. Kaya nga sinasabi ko, government is for the people and people is for the government. Hindi pwede tayong lalabag sa gobyerno. Parurusahan tayo ng ating gobyerno. Nandyan yan sa Revelation, na kung saan Romans chapter 13, na kung saan ito ay magiging daan upang ang tao makontrol. Nandyan sa Revelation, na binasa natin, at sa Romans chapter 13, sila pala'y nilagay dyan sa gobyerno, na kung gumagawa ng mabuti, mabuti. Pero pag gumagawa ng masama, masama. Kaya pag isa ayaw sa gobyerno, ayaw kagad sa presidente, ayaw sa vice-presidente, hahanap ng kapalit. Pwede. Pero hindi natin alam. Natapos na ang ating leader ng reliyon. Bago na ngayon. Napalitan na. Nawala na si Benedict XVI. Ang pumalit si Leo XIV. Ngayon, pag hindi pinapangaral sa reliyon ito, lahat tayo, kayo na nandyan, hindi nagbabasa ng Biblia, ayaw nyo makinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin sa mga binanggit ko kanina, yan ang inyong Diyos. Nagiging Diyos-Diyosan ninyo ang inyong mga hanap buhay, nagiging Diyos-Diyosan ninyo ang mga trabaho ninyo, nagiging Diyos-Diyosan ninyo ang mataas na pag-aaral ninyo, kung anong tinapos ninyo. Nagiging Diyos-Diyosan ninyo ang inyong mga kayamanan. Nagiging Diyos-Diyosan ng tao ang sports, ang paligsahan. Hindi man siya sumasamba sa rebulto, hindi man siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero lahat ito, kapag ito'y Diyos mo na, ibig sabihin mas mataas ka sa Diyos. Ayaw mo maglingkod sa Diyos. Kaya dating isang araw, ang lahat ng tao o kontrolin na, magkakaroon na tayo ng one-world religion. Kahit ayaw mo, kapag nandito ka sa Pilipinas, magpapasakop ka dyan. Kahit ikaw ay nasa ibang bansa, kapag sila ay nanguha na ng mga ilalagay nila para kontrolin na, magkakaroon natin ng one-world religion. Ngunit tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos na ipinangaral sa atin ng ating beloved parents in the Lord, nasa Biblia, naunawaan natin, ipinangaral ng ating malapastor na may katapangan, ang tatakan ng 666, ang tatakan ito ay sa demonyo. Ang kailangan natin, Espiritu ng Diyos. Kailangan natin si Kristo. Ang kailangan natin ay ang Diyos na tagapagligtas. Kaya kung ang mga tao ngayon, kayo na mga estudyante, kayo na mga nagtatrabaho, kayo na mga naghahanap buhay, lahat tayo, yan ay pangangailangan natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Nabanggit ko, yung bulag na nag-aakay ng kapwa bulag, mahuhulog sa hukay. Pag mayaman ka, bulag ka sa katotohanan. Kapag meron kang magandang pwesto sa gobyerno, bulag ka sa katotohanan.
Kapag ikaw ay merong natapos sa maganda, mayaman ka na, bulag ka na sa katotohanan. Kapag ikaw ay hinahangaan ng sanlibutan, bulag ka na sa katotohanan. Kaya ang kailangan natin ngayon mamulat ang ating kaisipan. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 12, 13, 14, umpisaan natin sa 12. Makikita at malalaman natin yung mga estudyante, yung mga matatalinong tao, ang inyong pag-aaral, kapaguran lang pala ng inyong katawan. Basa. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 to 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God shall bring every word into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sa 12, yung umpisa 12. Sa aklat ni Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14, ganito po ang sinasabi. Umpisa sa 12. Simula po sa 12, at bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat, ay walang wakas, at ang maraming pangaral ay kapaguran ng katawan. Hallelujah. Ito ang wakas ng bagay, lahat ng naririnig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kautulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Ako na babasa. At bukod dito, anak ko, maalalan ka, tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Tama nga. Mag-aaral, gigising ng madaling araw. Papasok sa trabaho, papasok sa school. Yung iba, nagiging working student. Nagtatrabaho para mag-aral. Pag natapos ang pag-aaral, yung kanyang kurso na natapos, wala palang trabaho. Bakante. Maraming nakapagtapos ng pag-aaral, napagod lang ang katawan, hindi nagantihan, wala silang trabaho. Yung iba matatalino, marurunong, tignan nyo, kapaguran na lang pala ng katawan yan. Bakit? Ang hinahanap ng tao ay pagkain. Pag ikaw ay maging magsasaka, tatapusin mo ba yung kurso mo? Tapos mag-aararo ka lang? Magtatanim ka ng palay? Kahit hindi mo natapos yung kurso mo, ang pinag-uusapan yung kakainin mo. Yung kakainin ng tiyan mo. Ngayon kapag ikaw ay nagtatrabaho, maganda. Kikita ka. Dahil sa iyo magandang hanap buhay, sa magandang trabaho. Pero pag nagkaroon ka ng sakit, halos hindi ka na makagulapay. Hindi ka na makakilos. Yung magandang trabaho, nawawala ng saysay. Yung magandang posisyon sa gobyerno, kapag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, nawawala ng saysay. Kaya kailangan ng tao ngayon very wise. Maglingkod ka sa Diyos. Ang lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Dahil nasa tiyan pa tayo ng ating mga magulang, alam na ng Diyos ang ating kalagayan sa sanlibutan ito. Everybody say, praise the Lord! Nasa tiyan pa tayo ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, alam na ng Diyos ang kalagayan natin sa sanlibutan ito. Kaya nga sinabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang salita ng Diyos, Diyos mismo yan. Everybody say, praise the Lord! Gospel is the power of God unto salvation. Kaya yung salita ng Diyos mismo, yan ang kapangyarihan. At ang salita ng Diyos mismo, yan ay Diyos mismo. Ang Diyos na nagkatawang tao upang ikaw ako, tayo lahat na maglilingkod sa Kanya ay maliligtas. Everybody say, praise the Lord!
Pagdating ng rapture, maiwan ka. Ang pag-aaral mo, hindi mo mapakikinabangan. Yung magandang trabaho mo, pag naiwan ka sa rapture, wala din. Kaya sa Revelation chapter 13, kapag ito'y mangyayari na anytime now, this world is control everybody by the leaders of the religion. At kung ang mga leader ng reliyon, kontrolado ng mga nasa gobyerno, tayo na mga nandito sa gobyerno, kontrolado na tayo. Ngayon, ang kaligtasan, paano? Hahanapin mo ang kaligtasan, hindi mo na matatagpuan. Dahil ang mahal na Jesus, kumakatok na sa inyo mga puso, pagbuksan nyo lang siya, siya'y sasama na sa inyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao na wala Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na wala hanggan. Si dearest Jesus ang kailangan natin. Si dearest Jesus ang pag-asa natin. Si dearest Jesus ang kaligtasan natin. Si dearest Jesus ang kailangan natin. Everybody say praise the Lord. Kaya pag nabuksan ang isipan mo, malalaman mo na ang daan papunta sa katotohanan. Malalaman mo na ang daan patungkol sa kaligtasan. Kapag nabuksan ang mata mo, mababasa mo na ang salita ng Diyos, na ang Diyos sa Espiritu. Sambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dito tayo sa mga remaining verses. Hallelujah. Mark 16, 15 to 18. Hallelujah. Romans chapter 1 verse 16. Gospel is the power of God unto salvation. Basa. From the book of Mark, chapter 16, verse 15 to 18. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpent. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. Romans chapter 1, verse 16. This is salvation, gospel. Hallelujah. Sa aklat ng sulat ni Pablo, taga Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, ganito po ang sinasabi, sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at sa gayon din sa Griego. Amen. Amen. Gospel. Kaya itong salita ng Diyos ay importante. Salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Gospel is the food of our soul. Gospel is the water of life. Yan ang ating kailangan palagi sa ating buhay. Pagkain, inumin, para sa ating physical na katawan. Ang salita ng Diyos, gospel for our salvation. Water of life, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan magkasama palagi yan. Mapapakinggan mo ang salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos tinanggap mo, ang Diyos mismo ang gagabay sa iyo. Kapag tinanggap mo yung water of life, fountain of life, there is Jesus is water of life, and there is Jesus is food of our soul. Kaya kung ang tao maglilingkod sa Diyos, ang pangangailangan mo ay natagpuan mo na. If you found Christ, you found everything. Everybody say, praise the Lord! Kaya kailangan mabuksan ang ating kaisipan, mabuksan ang ating mga mata, na ang kaligtasan ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon habang tayo umaawit sa lahat po ng ating mga baguhan na nandito.
Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagbuhos ng ulan. Na kahit umuulan, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Dito tayo sa covered court, sa sports center ng Luna. Protektado tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, meron pa po tayo isang araw bukas, Sunday. Kayo po pumarito sa ating venue. Isang napakagandang lugar dito po sa Luna Sports Center. Ang lahat ay malugod nating iniimbitahan. Lalo na sa mga may karamdaman. Lalo na po doon sa naghahanap ng katotohanan. Doon sa mga gusto ng kaligtasan. Gusto magbago ang kanilang buhay. Gustong gagaling ang kanilang karamdaman. Gusto ng kapayapaan sa puso at isipan. Maglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ang bukas ay hindi natin alam. Ngayon lang natin malalaman na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Ngayon lang natin malalaman na mayroong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Ngayon lang natin malalaman mayroong Diyos na umako ng ating makasalanan sa krus ng Kalbaryo. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nandito ang buong katotohanan. Pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Yan sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran. Bago mahuli ang lahat, surrender now your life to this Jesus. Pati yung mga nandyan sa gilid, sa mga gusto ng kaligtasan, lahat tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Here is Jesus bless us. There is Jesus loves us. Sa lahat ng ating mga baguhan, pati yung mga nandyan sa gilid, nakauwi na yata yung mga nasa labas. Para sa ating mga baguhan, meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. 4 requirements of the gospel. Ito ay patungkol sa ating kaligtasan. Yan sa lahat ng mga nandyan, ipapaliwanag sa atin natin na preacher, Sem Kamanpan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga bisita, napakapalad niyo po. Hindi po disgrasya inyong pagtungo sa lugar nito, kundi isang malaking grasya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating dakilang Diyos ay nagkatawag tao upang hanapin niya ang mga nawawala. At isa na siguro, isa na kayo, mga minamahal, sa hinahanap ng ating Panginoon. At ngayon, nasumpungan niya dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo'y may pagkakataon pa, sapagkat malapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ang krusadang ito ginamit ng ating Panginoon para tawagin ang mga taong mga makasalanan. Upang tayo ay magbalik loob sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang kailangan ng tao ngayon, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo.
mahal kayo ng Diyos sa ating mga bisita, ating mga kababayan. Kaya dito'y lugar itiluna. Nag-asa kayo, kata kayo, katimay, di mapuno, iti aramit, iti apo, lamok, ata, parabor, may sagana ni Apo Diyos, kanyayo, ano na kayo, kat nagtultuloy, nagserbi, ni Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mga pinakababalap. Sa ating mga kapatid, para sa ating mga bisita, napakapalad niyo po. Sapagkat dinala kayo ng ating mapnoon dito sa gawain ng ating pinakamamapnoon para kayo ay pagpalain ng Diyos. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Jesus. Siya, yung namatay doon sa cross ng Kalbaryo nang dahil sa ating makasalanan. Kaya nais ang ating dakilang Diyos, naman, sapagkat na ang tao ay magkaroon ng panampalataya. Naman, unang-una na reglamento ng kaligtasan, pananampalataya. Sa makukuha ang pananampalataya, Roma 10:17, sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, doon tutubo ang ating pananampalataya. Purihin po ang ating mapnong. Pangalawa, pagsisisi. Ba't kinakailangan ng tayong magsisi? Sapagkat sabi ng Roma 3:23, lahat ng tao nagkasala, walang matuwid, wala ni kahit isa, at walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Kaya ano ang gagawin natin, ma'am naman? Talikuran natin yung ating kasalanan at gawin mo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamalapanong. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bakit sa pangalan ni Jesus? Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan lang ni Jesus. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, ma'am naman, may kapatawaran ang ating kasalanan. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus. Para ano? Para mapatawad yung ating kasalanan at tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin po ang ating pong dakilang Diyos. At pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, Diyos na po ang gagawa niyan. Inyong nakita kanina, nasaksihan nyo kanina, mami na mahal, yung mga kapatid natin na makuhabang sila ay umaawit, nagpupuri sa ating malapanoon, sila ay umiiyak. Ma'am, hindi po iyak yan ng kalungkutan. Sila ay napupuspos, hindi yan puspos ng kalungkutan, kundi iyak at puspos ng kagalakan na ito ay nagmumula sa ating pinakamamahal. Kaya sa ating mga bisita, napakapalad nyo. Sapagkat lahat ng tao nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Magiging anak lamang tayo ng Diyos kung tatanggapin natin siya bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Sabi ng 1:12, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binigyang karapatang tawaging anak ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga bisita, tanggapin niyo pong ating mapnoon, mami na mahal. Taas niyo pong yung dalawang kamay bilang pagsuko sa ating malapanoon. Sumunod kayo sa maikling panalangin na aking sasambitin. Sabihin niyo katagal sasabihin ko, pinakamamahal naming Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ako po nagpapasalamat sa oras ito sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Malapanoon, narito po ako, isang makasalanan, lumalapit sa iyong harapan. Tinatanggap kita ngayon. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. Ligtas mo rin po ako sa punang aking masabuhay. Isulat mo aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen.
Purihin po ang ating pangadakilan Diyos. Kami pong manalangin para sa inyo. O dakilan naming Ama, sa pangalan ng Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang na Evangelista Welista Dalmeda, maging ng lahat ng aming mga patiran, mami na mahal dito po sa gapon ng Luna, kami nagkakaisang dumadalangin. O Diyos, alang-alang sa mga kaluluwang ito na nagsitanggap sa iyo, malapanoon sa oras ito, kumilos ka o Diyos sa kanilang buhay. Ano man ang kanilang mga problema, bigyan mo ng kalutasan. Ano man ang kanilang mga karamdaman, bigyan mo ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Magbigyan mo sila ng panampalatayang nagmumula sa iyo, mapanoon, upang sila ay magpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik mo ito. Pagpalain mo aming mga kapatid, mga bisitang nagsitanggap sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Purihin po ang ating pangadakilan Diyos. At sa ating mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal ko, sa oras ito, tayo manalangin sa ating mga pangailangan. Kung kayo may mga problema, mga minamahal, dalawang kamay, taas niyo po. May karamdaman kayo, mga minamahal ko, kung yan po ay sakit sa puso, pagka-paralyze, isang kamay, kaliwang kamay, ipatong nyo sa inyong katawan, nandyan yung karamdaman, at isa sa ulo, mga minamahal. Isipin nyo, sa yung pagpatong sa inyong ulo, walang iba. Yan po yung mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Diyos. Ay manalangin sa ating mga pangailangan sa oras ito. O dakilan naming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang ni Evangelista Welista Dalmeda, muli narito yung mga ng Diyos, kami humingi ng habag, patawarin mo kami malapanoon sa lahat ng aming mga pagkukulang. Igawad mo yung mapagpalang kamay, malapanoon lutasin mo mabibigat na mga problema ng aming mga patiran, magaling mo ang kalang mataglain na karamdaman, dagdagan mong aming panampalataya upang aming masunod ng lubusan ng iyong kalooban ng Diyos at anuman ang mangyari sa mundong ibabaw nito, panghawakan mo kami. Kaya sa unang panalangin ng aming magulang sa iyo, sinasaway namin demonyong karamdaman, sickness and diseases, arthritis, rheuma, high blood, asthma, diabetes, lumayas ka sa aming mga batid sa pangalan ni Jesus. Pagka-paradise, vices began from right now in Jesus' name, and be blessed, and be blessed in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras ito, mami na mahal, bilang panampalataya, tayo po ay tatalon 3 beses. Sa kaya pong tumalon, mami na tumalon po kayo bilang panampalataya, sapagkat sa bahagan na yan, kayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Tayo tumalon at sumigaw tayo ng Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat yung Hallelujah, praise the Lord, ko, ito po ay makapangyarihang salita. Ito ay sinasalita ng mga anghel doon sa kalangitan. Sa Revelation 19 verse 1, ko, yung Hallelujah, glory, honor, and power unto the Lord, ko. Kaya sa oras ito, tayo at tumalon at sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po. Pagpalain tayo.